na lamang po akong Rico. Hindi ko tunay na pangalan. Isang civil engineer na nadestino sa isang liblib na sityo sa probinsya ng Quezon noong huling bahagi ng dekada 90. Noong taong 1986, bagong pasa pa lamang ako sa board exams para sa civil engineering. Puno ako ng mga idealismo at pangarap. Tinanggap ko ang isang kontrata sa ilalim ng isang ahensya ng gobyerno para sa konstruksyon ng isang maliit na tulay at kalsada na magdurugtong sa isang liblib na baryo sa Quezon Province patungo sa Kabihasnan. Para makarating doon, kailangan mong sumakay ng bus mula Maynila ng 6 na oras, mag-jeep ng 2 oras sa baku-bakong daan, at maglakad o sumakay sa kalabaw sa loob ng 3 oras paakyat ng bundok. Sa madaling salita, ang sityo ay isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Dumating ako sa sityo kasama ang aking foreman na si Manggorio. Isang veteranong construction worker na tubong Bisaya. Pagdating namin, sinalubong kami ng kapitan ng baryo na si Mang Isko. Maayos naman ang pagtanggap nila. Ngunit may isang bagay akong agad na napansin. Kahit tirik pa ang araw, ang mga bata ay hindi naglalaro sa labas. Ang mga bahay ay magkakalayo. At sa bawat bahay ay may nakasabit na mga tuyong dahon ng palaspas, mga buntot pagi, at mga bote ng langis na may lamang ugat ng halaman. Engineer Rico, tawag sa akin ni Manggorio. Habang nag-aayos kami ng aming gamit sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at nipa. Huwag kang lalabas kapag may narinig ka na tunog o huni ng tiktik. Kahit anong mangyari, huwag mong bubuksan ang bintana. Natawa ako noon. Bilang isang taong naniniwala sa siyensya, itinuring ko itong isang matandang pamahiin lamang. Manggorio, 1986 na po. Wala ng mga aswang. Baka mga hayop gubat lang yan. Hindi sumagot si Manggorio. Tiningnan lang niya ako ng may halong awa at takot. Lumipas ang unang linggo, naging maayos naman ang trabaho. Ngunit sa 8 gabi, nagsimula na ang kababalaghan. Kasalukuyan akong nagre-repaso ng mga blueprints sa ilalim ng liwanag ng gasera. Patay ang lahat ng ilaw sa baryo dahil wala silang kuryente. Bigla akong nakarinig ng isang tunog mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Tik-tik, tik-tik. Malakas ang tunog. Parang ibon na tinutuka ang puno. Naalala ko ang sinabi ni Manggorio. Kapag malakas ang huni o tunog, malayo pa ang aswang. Maya-maya, ang huni ay nagbago. Naging pabulong na ito. Tik-tik, tik-tik. Halos hindi ko na marinig. Nanlamig ang buong katawan ko. Ayon sa kwento, kapag pabulong na ang huni, ibig sabihin ay nasa malapit na ito. Bigla akong nakarinig ng kaluskos sa itaas ng aming bubungan. Hindi naman tunog ng pusa o daga, dahil ang tunog ay parang isang mabigat na nilalang na pilit binabalanse ang sarili sa mga kawayan ng bubong. Narinig ko ang langit-ngit ng kahoy. Isang patunay na mabigat ang anumang nasa itaas. Oh, baka naman magnanakaw lang. Bulong ko sa sarili ko.
Ngunit habang nakaupo ako at hindi makagalaw sa takot, isang masangsang at kakaibang amoy ang pumasok sa pagitan ng mga dingding na kawayan. Hindi amoy ng dumi ng hayop. Ang amoy niya ay parang malansang dugo at basang lupa. Yung parang lupang matagal na tuyo tapos biglang naulanan at binuhusan ng malansang dugo. Pero may parang amoy din siya ng isang tao na matagal nang hindi naliligo at bunganga na dekada ng hindi nasasayaran ng toothbrush at toothpaste. Tapos puro hilaw na laman ang kinakain. Parang amoy patay na bulok. Basta parang ganun ang amoy. Di ba? Sobrang baho nun. Tiningnan ko ang kisame. Dahil gawa lang ito sa mga pinagtagpi-tagping sasa at kawayan. May mga maliliit na butas ito. Doon ko nakita ang isang bagay na nagpatigil ng tibok ng aking puso. Isang mahaba, manipis, at kulay itim na parang sinulid ang dahan-dahang bumababa mula sa isang butas sa kisame. Pero alam kong hindi ito sinulid dahil gumagalaw ito na parang ahas, pero hindi rin naman siya mukhang ahas. Bigla akong naalala yung mga napapanood ko sa mga horror videos. Yung dila ng aswang. Kaya lang kulay pula ang mga napapanood ko. Pero itong nasa harapan ko ay kulay itim. Baka meron ding dugyot na aswang. Dahil nasa harapan ko ngayon mismo ang parang dila ng aswang at patuloy ito na gumagalaw na parang ahas, tila naghahanap ng target. Pababa ito ng pababa, papunta sa direksyon ng aking balikat. Sa sobrang takot, hindi ako makasigaw. Ngunit sa isang iglap, bumukas ang pinto ng kwarto. At pumasok si Mang Goryo, dala ang isang sulo at isang itak. "Alis!" sigaw ni Mang Goryo habang iwinawasiwas ang sulo sa tapat ng kisame. Narinig ko ang isang matinis na tili. Isang tunog na parang bakal na kinikiskis sa semento. Pagkatapos ay narinig namin ang mabilis na pagtalon ng nilalang mula sa bubungan patungo sa malaking puno ng akasya sa likod ng bahay. Magdamag akong hindi ako nakatulog. Siyempre, sino ba naman ang makakatulog sa ganung sitwasyon? Inaaswang ka na sa bahay mo. Makakatulog ka pa ba nun? Di ba hindi na? Kinabukasan, namumutla akong humarap sa mga trabahador. Nalaman ng mga taga-baryo ang nangyari. Kaya pinuntahan kami ni Mang Isko, ang kapitan ng baryo. "Engineer Rico, pasensya ka na. Ang sityo namin ay dinadayo talaga ng kanila. Tuwing may bagong tao, paliwanag niya. Doon ko nalaman ang tungkol kay Aling Marta, isang matandang babae na nakatira sa dulo ng sityo, malapit sa sapa. Si Aling Marta ay tinitingala bilang isang manghihilot. Ngunit ang mga taga roon ay may lihim na hinala sa kanya. Sinasabing ang kanyang pamilya ay may sumpa na ipinapasa sa panganay na anak. Noong gabing muntik na akong mabiktima, nalaman naming may isang buntis sa kabilang bahay na nawalan ng malay dahil sa sobrang takot. Nakita raw ng asawa ng buntis ang isang malaking ibon na may mukha ng tao na nakadapo sa kanilang bintana. Dahil sa galit at takot, nagdesisyon ang mga kalalakihan ng baryo
na magsagawa ng pagmamanman. Hindi ako nakinig sa babala ni Mang Goryo at sumama ako. Dala ang aking heavy-duty flashlight at isang mahabang kutsilyo. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, pumasok kami sa kakahuyan. Doon ko nalaman na ang gubat pala sa gabi ay parang ibang mundo. Mas nakakatakot, ang mga puno ay tila may mga kamay na gustong humablot sa amin. Habang naglalakad kami, biglang tumahimik ang lahat. Pati ang mga kuliglig ay parang nawalan ng boses. Lahat ay napuno ng takot at tensyon. Huwag kayong titingala. Bulong ni Mang Isko. Ngunit hindi ko napigilan ang sarili ko. At dahil gusto ko rin makita kung ano ang itsura ng tinatawag nilang tiktik, ay itinapat ko ang aking flashlight sa itaas ng isang malaking puno ng balete. Doon, nakita ko siya. Nakakapit siya sa puno gamit ang kanyang mahahabang kuko. Ang kanyang katawan ay payat na payat. Ang mga tadyang ay bakat na bakat at ang kanyang balat ay parang balat ng palaka. Madulas at kulay abo. Ang kanyang mga mata ay malalaki at nagliliwanag na kulay pula kapag tinatamaan ng ilaw. Natulala ako nang makita ko ang sinasabi nilang tiktik. Bigla itong tumalon pababa at gumapang ng napakabilis na parang isang malaking insekto. Nagkagulo ang lahat. Habang ako ay nakatulala pa rin, nang magpaputok ng baril ang isa sa mga kasama ko, bigla akong natauhan. Ngunit tila hindi tinatabla ng bala ang tiktik at tinangkapan itong tumakas. Pero bago ito nakalayo, nagawang maasinta ni Mang Goryo ang binti ng nilalang gamit ang kanyang itak na binasbasan daw ng langis at asin. Narinig namin ang isang napakasakit na atungal bago ito tuluyang naglaho sa madilim na bahagi ng sapa. Kinaumagahan, binalot ng takot at kaba ang buong sityo. Nagpunta kami sa bahay ni Aling Marta at nakita namin siyang nakaupo sa kanyang beranda, nagbabayo ng nganga. "Magandang umaga, Aling Marta," bati ni Kapitan Isko. Hindi sumagot ang matanda, ngunit habang lumalapit kami, napansin ko ang kanyang kaliwang binti ay nakabalot ng makapal na tela at may mga patak ng dugo sa sahig na sariwa pa. "Ano pong nangyari sa binti niyo, Aling Marta?" tanong ko. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang pagod na pagod, ngunit may kakaibang kinang. "Nasugatan lang ako sa paghahanap ng panggatong kagabi, Engineer Rico," sagot nito. Pero alam namin at alam ng lahat ng naroon ang totoong nangyari. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na hulihin siya. Ang sabi ni Kapitan Isko, sa mga ganitong baryo, may mga kasunduang hindi nakasulat. Basta't hindi ka lalaban ng direkta, hahayaan ka nilang mabuhay. Ngunit kailangan mong mag-ingat gabi-gabi. Hindi ko natapos ang tulay sa sityo. Pagkalipas ng 1 linggo,
Naghain ako ng resignation. Hindi ko kaya ang psikolohikal na epekto ng lugar na iyon. Sa bawat gabi na nanatili ako doon pagkatapos ng insidente, hindi na ako nakatulog. Ang bawat huni ng ibon, bawat langit-ngit ng kawayan ay nagpapaalala sa akin ng mahabang dila na iyon at ng mga matang nagbabaga sa pula. Habang lulan ako ng bus pabalik ng Maynila, tiningnan ko ang aking refleksyon sa bintana. Napagtanto ko na ang mundo ay hindi lamang binubuo ng mga bagay na kaya nating sukatin ng metro o kalkulahin sa pamamagitan ng kalkulus. May mga sulok ng ating bansa na pinamamahayan pa rin ng mga puwersang mas matanda pa sa sibilisasyon. Hanggang ngayon, kapag nagpupunta ako sa mga probinsya at nakakakita ako ng mga bahay na may mga nakasabit na bawang o buntot pagi, hindi na ako tumatawa dahil ang mga urban legend ay hindi lang kwento. Sila ay mga babala sa atin.